Kumusta mga ka-skill worker dito sa Italia? Mag-share naman tayo ng ating mga karanasan. Gusto kong malaman na bago ako napunta dito sa Italia. Marami na akong bansang pinuntahan. Saudi, tapos dalawang beses sa Saudi, tapos isa sa Indonesia. Then nung nasa Saudi ako, kumbala ko tumalon galing Saudi papunta dito sa Italia. Dito may kapatid ako dito. Hindi nagkaloob ng Panginoon. Nung nasa Pinas na ako, nakita ko yung post ng agency na Prime World. Biyernes yun. At Sabado, hindi ko alam na meron palang hiring sa Batangas. Nag-decide ako na Lunes, naluwas ako ng Manila para mag-apply. Sa madalit sabi, nakarating ako doon. Wala nang slot ng pipe fitter, kaya ginawa nila akong fabricator. In-accept ko naman yung offer nila. Kaya ko naman. Kaya ng isip ko. Pero kaya ko din sa actual. Nung time na mag-trade test na kami, nung ko nalaman na ang papagawa sa amin, magkakatay kami ng bakal. Isang straight, isang circular, tapos isang nakabibig. Bagay na hindi kaya ng aking sarili. So, decide ako na ibalik ko yung aking apply. Fabricator to pipe fitter. Nagalit ng may-ari ng agency. Pinagtatabuyan ako. Talagang sabi niya, sinong ayaw mag-take ng fabricator dyan? Ako, sir, umuwi na ka na, hindi na kita kailangan. Kinausap ko siya, sabi ko, sir, kaya naman po ako palit ng aking skill dahil yun sadyang sanay ko. Yun nung bagay na yon na hindi ako mapapahiya, hindi ko rin kayo papahiya pagdating ka ako dito sa Italia, ay magagamit ko ng ayos. Pero sabi ng may-ari, umuwi ka na, hindi na kita kailangan. Ang dami ditong gustong mabago ang buhay, maraming gustong take ng oportunidad, pero bakit ako tumatanggi? So yon, nangyari, lumabas ako, nagpray ako doon sa labas ng trade tisan. Marami dyan nakakilala sa akin na makasama ako sa Indonesia. Kaya tanong, Brad, ano malita sa'yo? Kaya ako'y ko, ayaw akong patistingin dahil nagbago ako ng pray ako doon sa madalit sabi ko sa Panginoon, kung talagang kalooban nyo mag-apply ko nito yung trabaho, nasa sayo ko pinagkakatiwala na hindi ko nakakontrol. Hanggang sa lumubog ang araw, nakaantay ako, palubog na pala, naantay kong matapos yung mga nagtitrade, nakikita ko marami mga bumabagsak. Tapos nagsasabi sila na gan, ang higpit-higpit naman niya ng QC na yun, kunting sabit naman niya ng kanilang eskwela, failed na agad, hindi, wala niya second chance. Hindi ko na-realize na binibigyan ako ng idea ng Panginoon kung ano yung aking mga gagawin. So, pero andun yung puso ko na nag-aalinlangan dahil inayaw na ako ng manager ng dito. At sa biyaya naman ng Panginoon, nung 3 na lang ang nakasalang sa pipe fitter, mag-titiste. Nakausap ko ang kapatid ng may-ari ng agency. Ang pangalan ko yun. Ngayon,
Sabi niya, kakausapin daw niya yung Italiano. Sa madaling sabi, nagkausap sila, lumabas ang Italiano. Sabi niya, who's the one 5 Peter? Cannot testing. Hindi ako tumaas. Tumaas ang kamay ko. Sabi niya, you are a 5 Peter? Yes sir. Okay, do your best. Adi parang nabuhayan ako ng loob. Pagdating ko sa testing ako. Ang pipitap namin, dalawang elbow na 90 degree saka isang pipe na didos. Basic lang naman sa akin yon dahil marami na akong karanasan sa pagpapiping. Kaya ginawa ko ng maayos. At nung chinik nila yung aking ginawa, sabi nung Italiano, napakapulido na yung gawa, malinis, talagang nandun yung aking pasasalamat sa Panginoon. At sa madaling sabi, kinuha ang aking passport, then ikakuha, binigyan ako ng parang stab. Sabi ako daw nakapasa. Ayun, tuwan-tuwa ako. Pinamalita ko sa aking kapatid, sa aking asawa. Kaya parang maluha-luha ako. Dahil yung kabutihan ng Panginoon, on the spot, lahat ng pabor ibinigay sa akin ng Panginoon. Ayun, siguro may 6 na buwan din, kalating taon ako nag-antay bago kami na final briefing. At ito pa ang the best na ginawa sa akin ng Panginoon. Kasama ako sa first batch na alis noong August 12, panlabindima ako. Isipin mo yon, ako yung sabi nga nagawa na, pero andun pa rin yung pagpapala ng Panginoon. Napakabuti ng Panginoon. Kaya doon sa may-ari ng agency at sa kapatid niya, ang masasabi ko lang, sir, salamat sa oportunidad na binigay ninyo. Hindi ko ito sasayangin. Kung meron man po ang pagkakamaling nagawa nung una, dahil pero nandito na ako, sir. Isa ho akong magsasabi na ang prime mood ko ay siyang naging daan para ako makapunta dito. Pasalamat po ako sa inyo, sir. Ngayon, nandito na kami sa Italia. Namin naman sistema dito. 2 months kami natambay ng hotel dahil nag-aaral kami ng lingwa. Nag-aaral kami sa instituto dahil mandatory yon. Kaming mga 5 Peter, pinag-aral maghinang, pinag-aral na maghinang din ng SDPA, yung mga plastic na tubo na mga kapal. Kasi including sa barko yon, kasama sa gagawin. Yon, wala kaming binayaran doon sa pag-aaral na yon. Wala. May sasakyan kami. Tapos sa hotel, yung pag-aaral ng lingwa, wala sa amin siningin. Ang amin lang doon, accommodation at kain ay amin. Dahil yun naman ang sadyang policy dito sa Italia. Then nung makatapos ng 2 buwan, saka ulit sila nagpadala ng panibagong batch. Inalis muna kami sa hotel para yung iba makarating naman dito. Maraming mga nag-aalinlangan, puro-puro, ganyan. Pero sa biyaya ng Panginoon, na-deploy kami sa Pincanterre. Hindi naman mahirap ang trabaho. Talagang yung hinahanap kong trabaho na hinihingi ko sa Panginoon, dito ko natagpuan. Kaya pa ang buhay. Walang presyo. Tulad nito, kami halos mag-iisang buwan ang walang pasok pero tuloy ang sahod.
napakabuti ng Panginoon. Tapos yung nung December 13, nag-process na rin kami ng sa Giorno. Yung sa parang permit to stay mo dito. Bali, ang una pa ng issue sa iyo, siguro mga more than 1 week. Pinakamatagal na yun. Pag dumating ka dito sa Italia, i-issuehan ka ng Codice Fiscale. Lifetime yun. Lifetime mo yung gagamitin. Ang sunod nun, proceed yung pag-aaral, eskula, lingwa, tapos yung sa Instituto di Saldatore, yun. Tapos yung sa Giorno na yan, waiting na lang ako para ma-release yun. Siguro wala ng 15 days bago ko ma-receive yun. Ito na may nag-message. Napakaganda ng serbisyo dito ng gobyerno sa Italia. Yung mga binabayaran mo tax, mapapakinabangan mo rin yun, lalo na pag dito mo nadala yung pamilya. So ayun, kung may mga gusto diyan na magtanong kung paano, piliin nyo lang po ako. Sakali ako may tutulong, may sasagot na maayos, bibigay ko sa inyo tamang informasyon. Maraming salamat po sa inyong panonood. God bless po. Ciao, ciao, ciao.